Magandang umaga sa iyo, Kaoli, at sa iyong mga taga-subaybay. Tulad ng aking binanggit na kanin-kanina lamang, meron bang napag-uusapan na nabibigyan pa ba ng pagkakataon na isa ilalim sa diskusyon o pag-uusap ng mga konsepto sa Metro Manila kung wala pa kasing pinag-uusapan batas ngayon, sa pamamagitan ng resolusyon mapag-usapan dito sa Metro Manila yung pagkakaroon ng yung pagbili ng sasakyan na walang mapaparadahan. Kaya ako nabanggit dyan kahapon, nakita ko yung video na mga tauhan ho ninyo talaga namang nakikipagtalo at nagkakaroon ng tensyon kung sila po'y magpapatupad ng paglilinis ng lansangan lalo ng mga bangketa, GM. Mayroon naman na idea ganyan pero hindi pa masyadong natututukan sapagkat yan ay hindi pwedeng MMC resolution lamang kundi kinakailangan yan na talagang legislation or through siguro sa LTO resolution. At kung anong nasabi mo ay gano'n na at napakalaki ng problema sapagkat mapakarami na sa bumibili ng sasakyan sa ngayon na talagang wala namang paradahan. Hindi ho natin siguro hindi natin pag-uusapan kung mga nasa loob-loob lang naman yung mga lugar na hindi na nga ho siguro tertiary road. Pero yung mga secondary at yung mga pangunahing kalsada, ito yung target niyo talagang linisin. Lalo na pag masyadong matindi ang traffic, merong alternate route na daraanan, yung mga mabuhay lanes na tinatawag ang mga sasakyan. Pero kung pati yung mga ito marami na kambalang sa kalsada, ito yung may tituring natin, GM, na sanhi talaga ng trapiko dito sa Metro Manila. Talagang napakalaking contribution sa traffic. Kanya nga natin itinalagay yan ng mabuhay lane. Yun ay alternate route na alam natin makakatulong na makabawas ng trapiko. Pero kung marami namang sagabal, hindi rin masyadong ma-maximize yung kalsada. GM, kung hindi sasapat ang isang resolution, MMC resolution, meron na ba kayo nababalitaan na kongresista o senador na maaring magsusulong nitong panukalang batas ito para makatulong sa pagluwag ng ating kalsada? Sa aking pagkakaalam ay sa ngayon ay wala pa. Habang wala pa, ano ho ang inyong malimit na ibilin sa inyong mga tauhan, lalo na ho yung maiipit sa tensyon na makikipagtalo yung kanilang dapat natikitan o ito ng mga sasakyan? Hanggat maaari, iwasan makipagtalo kundi patupad na lamang ang batas. Pero mayroong pagkakataon na uubliga, pero dapat lagi lang maging mahinahon. Ano ho ba ang kalimitang na-encounter po ng MMDA na mga pabigat, itong mga nakasagabal sa lansangan? Ito ba yung mga public vehicle o mga private vehicle lang mas marami, GM? Pangkaraniwan ay private vehicle. Bihira naman yung public vehicle na involved sa ganyan so far. Ang mahalaga ho rito, yan may nasa public place o yan may pribadong kalsada kung ano paman, dapat na unawain na ang pagbili ng sasakyan hindi doon hanggang sa pagbili at pagmaneho lang. Dapat alamin mo rin. Kasama rin sa ating mga proposal, kailan lamang ay nagkaroon tayo ng mga pagpupulong sa mga iba't ibang kasama ng iba't ibang ahensya. Kasama sa aming inirekomenda yung visit yung ating building code as pa sa requirement ng parking. Kasi kung mapapansin mo, masyado na matagal yung ating building code na kung saan hindi pa ganun karami ang may sasakyan. Let's say halimbawa itong ating mga condominiums. Ang requirement ng condominiums ay hindi naman 100% ng unit ay dapat mayroong katumbas na paradahan. Pero kung mapapansin mo, hindi sapat yung itinalaga ng batas sa ngayon. Sapat lahat ng condominium sa makikita natin, maraming nakahambalang na sasakyan sa karsada sa paligid ng mga condominium sapagkat nga hindi sapat yung itinalaga na number ng required parking bawat condominiums. Yan yata. Ganun din, ganun din sa ating mga palengke. Kung mapapansin mo, nung ginawa siguro yung ating building code, ang mga namamalengke, baka mga 15 to 25% lang ang may sasakyan. Ngayon baligtad, mga 15 to 25 na lang ang walang sasakyan na namamalengke.
Ang sabi nga nila, pag may nakita kang malaking building at napapaligiran ng mga sasakyan nakaparada kung saan-saan, malamang condominium condominium yun. Ilang mga unit owner walang maparadahan. Pangulo na lang, GM, itong patuloy ninyong operasyon, malinaw na hindi ho kayo nagtutungo sa isang lugar kung walang koordinasyon. O yung tumatanggap pa rin po ba ng reklamo sa 8888? Tama po ba? Ganun po at tumatanggap po tayo. Pagka mabuhay lane po, automatic po yan. Kahit po walang reklamo, nag-ooperate kami kung walang complaint. Pero pagka yung mga inner road po at nag-ooperate lang po tayo, kung may complaint, kamukha po na nangyari nga sa veterans, yan po ay may citizens complaint at nakipag-coordinate naman ang tao natin sa barangay bago nag-conduct ng operation. Kung hindi may patutupad itong pagbabawal sa kalsada at kinakailangan ng legislasyon tulad ng binabanggit niyo, GM, pwede ba na isang resolusyon ang magiging backup naman ng mga tauhan po ninyo? Hindi lang ninyo, pati mga enforcer na ho ng LGU na kalimitang nabubuli o binabalikan ng kanilang, kasi yan ang parang yung ordinaryo, yung biglang reaksyon pag meron kang ginawang kasalanan para hindi ka matikita ng mato, kunyari magalit-galitan ka. So para mabigyan ng proteksyon, meron bang mga pinag-usapang resolusyon na magbibigay proteksyon sa mga enforcer ng MMDA pati mga LGU sa ganyang mga uri po ng mga motorista? Sa ngayon ay wala pa, as long na makikipag-diskusyon ka at walang sakitan. Walang sakitan, wala ka masyadong offensive na pwede kang maglabag sa batas. Okay lang po yan kasi karapatan naman po ng isang tao ng mga tuwiran kung inaakala niya na tama siya. Tama. Pero kung lalagpas niya sa boundary at lalabag niya sa batas, may mga kaukulan naman pong batas na pwedeng enforce. Alright, GM, maraming salamat at ingat po sa inyong mga tauhan at panatili sa natin maayos sa mga lansangan para din po sa ating mga motorista at mga kababayan po natin. GM, good morning po sa inyo. Good morning sa iyo, Orly, at sa mga taga-subaybay. Si MMDA General Manager Procopio Lipana, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Buena Manong Balita.